bata, maaari ba kayong magsitayo lahat at tayo'y manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat mga bata. Kumusta kayo? Ako'y nalulugod at nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Meron bang lumiban sa klase sa ikatlong baitang? Magaling! At walang lumiban sa klase. Sa pang-apat na baitang, meron bang lumiban? Ako'y lubos na nalulugod at lahat kayo ay naririto. Ngayon naman sa ikatlong baitang, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Nais kong tingnan ninyo ang larawan sa telebisyon. Ngayon mga bata, anong napapansin ninyo sa larawan sa telebisyon? Sige nga ikaw, Evelyn. Tama, sila ay naglalaro. So, ano sa tingin ninyo ang mensahe ng larawan? Tama, nakikipaglaro sa kapwa bata ang mga bata sa larawan. So, bilang isang mag-aaral, nakikisalamuha ka ba sa inyong mga kamag-aral? Saan, mga bata? Tama. Maaaring sa eskwelahan o sa inyong komunidad. Anong pakiramdam kapag nakikipagsalamuha ka sa iyong kamag-aral, lalo na sa mga laro? Masaya ma. Tama, magaling. Ito ay nagdudulot ng kasayahan sa mga bata. So, nakikilahok ka ba o sumasali sa mga gawaing pambata ng inyong paaralan? Magaling! Ano nga ba ang mga gawain na inyong nasalihan? Katulad na tama, sa paglalaro ng piko, ng basketball, volleyball, at iba pa. So, ngayon naman mga bata ay magkakaroon muna tayo ng gawain. So, narito ang panuto. Lagyan ng masayang mukha ang dialogong nagpapakita ng paggalang o pagpapahalaga sa kapwa at malungkot na mukha naman kung hindi. Naintindihan pa mga bata? Sige, maaari na kayong kumuha ng kalahating papel at sagutan ang katanungan sa telebisyon. Ngayon naman, para sa ika-apat na baitang, maaari niyo bang tingnan ang larawan na nasa bisara? Ano ang napapansin ninyo sa larawan na ito? Sige nga, Evelyn. Ano napapansin mo sa larawan na ito? Tama. Ang mga nasa larawan ay mga magulang na nagtutulungan o nakikilahok sa brigada eskwela, na kung saan ang mga magulang dito ay nagtutulungan na ayusin ang paaralan. Katulad na lamang ng mga gawaing pagtatanim, pagpipintura, paglilinis ng paaralan. So, ang pagkikilahok sa brigada eskwela ay binibigyan din ng kahalagahan ng pagpapanatili ng paaralan at pagpapalakas ng pakikiisa ng komunidad. So, nakakatulong ang pagkikilahok sa brigada eskwela sapagkat napapanatili nito ang kaayusan ng paaralan. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon naman, kumuha ng kwaderno at sagutan ang katanungan na nakapaskil sa telebisyon. Narito ang panuto. Pilugar ang titik na nagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga ng kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Meron lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Intindihan ba mga bata? Magaling. Maaari nilang simulan.
lang naman, sagutan natin ang mga katanungan. Alright. Sa unang bilang, ang panuto ay lagyan ng masayang mukha ang dialogong nagpapakita ng paggalang o pagpapahalaga sa kapwa at malungkot na mukha naman kung hindi. Sa unang bilang, umalis ka rito, ang itim mo. Ano ang sagot? Tama, ito ay malungkot na mukha. Sa pangalawa, ang kapal ng kanyang labi. Ha. Ano ang sagot? Tama, ito ay malungkot na mukha. Sa pangatlo, sa iyo na itong laruan ko, kaibigan. Ano ang sagot, mga bata? Tama, masayang mukha. Sapagkat ito ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Sa pangapat na bilang, ang baho mo, umalis ka rito. Anong sagot? Malungkot. Tama, ito ay malungkot na mukha. Sa panglimang bilang, Ando, heto ang iba kong damit. Sa iyo na lamang. Anong sagot? Masayang mukha. Tama. Masayang mukha sapagkat ito ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa kapwa. Magaling mga bata. Ngayon naman, may babasahin tayong tula at pagkatapos nating basahin ang tula ay meron akong mga katanungan para sa inyo. So babasahin ko muna ang tula at pagkatapos naman ay basahin nyo ng sabay-sabay. Halina't makilaho ni G.D. Veloria. Tulad ko'y isang bata, mahilig maglaro at makiisa. Sa mga palaro, laging nangunguna sapagkat may saya na nakikiisa. Sa mga programa, paligsahan sa eskwela, di pahuhuli, di mahihiya. Tiwala sa sarili at pagpapahalaga sa iba't ibang gawain nakikilahok sa krila. Tuwing nananalo, ako'y nagpapakumbaba. Kapag natatalo, iginagalang ang pasya. Hindi nagmamataas o nagagalit sa kapwa, kundi inuunawa kakayahan ng isa't isa. Ngayon naman mga bata, kayo naman ang magbasa. Magaling mga bata. Ngayon meron naman akong mga katanungan. So ang unang tanong, ano ang pamagat? Ano ang pamagat ng maikling tula? Evelyn. Tama, ang pamagat ng maikling tula ay halina't makilahok. Ngayon sa pangalawang katanungan naman, Francine, anong ginagawa ng tauhan sa tuwing may programa o paligsahan sa paaralan? Tama, sila ay nakikiisa at nangunguna sa mga palaro. Sa pangatlong bilang naman, Iza, anong ginagawa niya kapag nananalo? O anong ginagawa ng tauhan sa tula kapag nananalo sa tuwing natatalo? Tama, tuwing nananalo, siya ay nagpapakumbaba. At kapag natatalo naman, ay ginagalang niya ang pasya. So, mayroon nga bang kabutihang naidudulot ang pakikiisa sa kapwa, mga bata? Nais niyo bang matutunan kung ano-ano ang mga ito? Magaling. Ngayon naman sa ika-apat na baitang, tapos na ba kayo magsagot sa gawain ninyo? Sige, sagutan natin ito ng sabay-sabay. Sige nga, ano ang sagot ninyo sa katanungan ito? Tama, ito ay letrang A at letrang C. Sapagkat ito ay nagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga ng kapwa. Alright, Jella, maaari mo bang basahin ang
A at letrang C na kung saan ito ay nagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga? Tama, ito ay taimtim na nakikinig kapag may nagsasalita at nagpapaliwanag. At sa letrang C naman, tumigil sa paglalaro nang makitang nakatulog na ang kapatid sa sala. Kung napapansin ninyo mga bata, ang sagot ninyo ay mga halimbawa ng mga ugali na nagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga. Ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng maikli. Sige nga mga bata, maaari nyo bang tingnan ng mabuti ang larawan sa pisara? Ano nakikita ninyo? Tama, ito ay palikuran. Ito, ano to? Sa bandang silangan, anong meron? Ito ay palaruan. Sa bandang kanluran naman ay merong silid-aralan. At sa timog naman na banda ay merong silid-aklatan. So ngayon, meron ako mga katanungan na dapat ninyong sagutin. Sa unang bilang, nais ni Bella maglaro. Sa anong direksyon siya pupunta? Sige nga, Edison. Sa anong direksyon si Bella pupunta? Nais niyang maglaro. Sa direksyon? Anong direksyon? Sa silangang direksyon. Tama. So, ano makikita sa gawing hilaga ni Bella, mga bata? Sige nga, Rialin. Sa gawing hilaga ni Bella, anong meron? So, sa gawing hilaga ay merong palikuran. Tama. Sa pangatlo, nakasuot si Bella ng damit pang-eskwela. Saan kaya si Bella papunta? Tama. Si Bella ay papunta sa silid-aralan. Tama. Sa pang-apat, gusto ni Bella magbasa ng libro. Saan direksyon siya papunta? Sige nga, Kim. Tama. Si Bella ay pupunta sa... Ngayon, sa pang-apat na bilang, gusto ni Bella magbasa ng libro. Saan direksyon siya pupunta? Sige nga, Vanessa. Saan ang direksyon siya pupunta? Tama. Sa timog. Sapagkat naroon ang silid-aklatan. Tama. Sa panglimang bilang, ano ang matatagpuan sa gawing hilaga ni Bella? Sa gawing hilaga ni Bella, ano matatagpuan? Sige nga, Rubian. Tama. Ang matatagpuan sa gawing hilaga ni Bella ay ang palikuran. Tama. Ngayon naman mga bata, ayon sa ating ginawa na gawain, sinabutan yung gawain, so nakagamit na ba kayo ng mga pasilidad na ito, katulad ng palikuran, palaruan, silid-aralan, at silid-aklatan? Magaling naman kung ganon. So, at dahil doon, mahalaga ba na pangalagaan ang mga pasilidad na ito? Sige nga, Edison. Tama. Nararapat na pangalagaan ang mga pasilidad na ito upang ang mga susunod na henerasyon ay makagamit pa ng mga ito. Tama. Ngayon naman mga bata, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa pakikiisa sa gawaing pambata. Basahin niyo lang sabay-sabay mga bata. Pakikiisa sa gawaing pambata. Handa na ba ang lahat para makinig? Magaling. Ngayon simulan na natin. Ang pakikiisa sa mga gawaing pambata, tulad ng paglalaro at pagkikilahok sa mga programa sa paaralan, gaya ng pagdiriwang, paligsahan, at iba pa ay nakatutulong upang mapagyaman ang sarili sa kagandahang asal at pakikipagkapwa. Sinasabi rito na ang pakikiisa sa mga gawaing pambata, katulad ng paglalaro at pakikilahok, ay nakatulad lamang
ng katulad din ng pagdiriwang at paligsahan ay nakatutulong upang mapagyaman ang sarili at nahuhubog din dito ang kagandahang asal sa pakikipagkapwa. Ang pagtanggap ng maluwag sa pagkatalo, ang paglilinang ng tiwala sa sarili, maging ang pagtanggal ng hiya sa pakikisalamuha at pagpapakita ng kakayahan ay malilinang sa patuloy na pakikilahok sa mga gawaing tulad nito. Tama mga bata, kung kayo ay makikilahok sa mga gawaing pambata, ang mga kakayahan na ito, katulad na lamang ng tiwala sa sarili at pakikisalamuha sa kapwa-bata ay nalilinang at ang inyong kakayahan ay malilinang sa patuloy na pakikilahok sa mga gawaing pambata. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Katulad na lamang ng larawang ito, ano nakikita ninyo sa larawan na ito mga bata? Tama, ito ay scouting. Nakasali na ba kayo sa gawain ito mga bata? Magaling. Alam niyo ba na sa pagsasali ng mga ganitong gawain, napagyayaman mo ang iyong sarili? Sapagkat ito ay dagdag na kaalaman at dagdag na karanasan para sa inyo. Sa pangalawang bilang, ano nakikita ninyo? Tama, ang mga bata na naririto ay sumasayaw sa buwan ng wika. Sila ay nagpapakitang gilas. So, dahil dito sa gawain ito, nalilinang mo ang tiwala sa sarili. Hindi nga ba, kapag sumasali kayo ng mga gawain katulad ng pagsasayaw, ay mas lalo mong nalilinang ang iyong kakayahan at nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili sapagkat nawawala o nababawasan ang iyong hiya sa sarili. Ang mga larawan din ito katulad nito, mga bata, anong nakikita niyo sa mga larawan? Tama, ang bata ay kumakanta. Dito ay naglalaro. At dito naman ay nagpipinta. So kung nakikita niyo, napapansin niyo, ang mga larawan na ito ay nagpapakita ng mga kakayahan ng bawat bata. So sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga gawain pambata na katulad nito, kayo ay natututong makipagkapwa-tao sa mga batang katulad mo at nawawala ang hiya sa sarili. Ang larawan naman na ito, mga bata, anong mapapansin ninyo? Tama, ang bata ay nakikipagkamay sa kapwa-bata. So, nalalaman mo ang wastong pag-uugali sa tuwing nananalo o natatalo sa paligsahan. So, hindi nga ba nararapat na gawin kapag kayo ay natatalo sa paligsahan ay dapat tinatanggap nyo na maluwag sa loob. At kapag nananalo naman ay dapat nagpapakumbaga. Naintindihan ba mga bata? So, maraming mabuting na idudulot ang pakikiisa sa paglahok sa mga gawaing pambata, tulad ng paglalaro at pagsali sa patimpalak. Bukod sa nakapagpapalakas ito ng iyong katatagang physical, pinatatatag rin ito ang iyong pagiging makatao at pagiging sport sa tunggalian. So, nararapat mga bata na sumasali kayo sa mga gawaing pambata katulad na lamang ng mga patimpalak at mga laro sapagkat ito ay nagpapalakas sa iyong katatagang physical at pinatatatag nito ang iyong pagiging makatao at pagiging sport sa tunggalian. So bakit nga ba nasabi natin na ang pakikisa sa gawaing pambata ay nahuhubog ang iyong pagiging makatao at pagiging sport sa tunggalian sapagkat kapag kayo ay nakikisa sa gawaing pambata ay natututunan ninyong tanggapin ang pagkatalo at natututunan nyo rin magpakumbaba kapag kayo naman ay nananalo. Tama. Ngayon naman mga bata, meron pa bang mga katanungan? Magaling. Ngayon naman, para sa ikaapat na baita,
sa paaralan, sa kapwa'y aking paggalang. Basahin niyo ng sabay-sabay mga bata. Wastong paggamit ng pasilidad ng paaralan sa kapwa'y aking paggalang. So, may mga pasilidad ang paaralan na makatutulong sa mga mag-aaral upang higit na matuto ng mga aralin at maging kasiya-siya ang pag-aaral sa paaralan. Ang mga pasilidad na ito ay katulad na lamang ng silid-aklatan, kantina, laboratorio, palaruan, palikuran, silid-aralan, gymnasium at iba pa. So mga paraan ng tamang paggamit ng mga sumusunod na pasilidad sa paaralan. So ngayon ay matututunan ninyo ang tamang paggamit ng mga pasilidad sa paaralan. So una, kung nakikita ninyo ang larawan na ito ay halimbawa ng silid-aklatan. Ito ba ay pamilyar sa inyo mga bata? Magaling. So ang tamang paggamit ng silid-aklatan ay ang pagbabalik ng hiniram na aklat sa pinagpunang istante at pagsasauli ng mga aklat na hiniram sa takdang araw at huwag punitin ang alinmang bahagi nito. So kung kayo ay hiniram ng aklat sa silid-aklatan ay nararapat na pagkaingatan ninyo, ibalik sa tamang lalagyan pagkatapos gamitin at isuli sa takdang araw at huwag punitin ang alinmang bahagi nito. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman, sa pangalawang pasilidad ng paaralan ay ang kantina. So, narito ang larawan ng kantina. Kung napapansin ninyo sa kantina ay dito kumakain ang mga guro at mga bata. So, narito ang tamang paraan ng paggamit ng pasilidad na ito. Iligpit ang pinagkainan at ilagay sa tamang lalagyan ang basura at isaayos sa mga upuan matapos gamitin. So, nararapat lamang na ilagay sa tamang lalagyan ang basurahan, ang basura, at isaayos ang upuan matapos gamitin upang ang mga susunod na gagamit ay makakaupo ng maayos at merong malinis na pagkakainan. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman ay tumungo naman tayo sa pangatlong pasilidad ng paaralan. So, ang laboratorio. Ang wastong paggamit ng laboratorio ay isaayos ang mga kagamitan gaya ng measuring cup at graduated cylinder sa tamang lalagyan at iwasang mabasag ang mga ito. So, narito ang halimbawa ng laboratorio. Kung napapansin ninyo, ang mga likido ay nakalagay sa mga babasaging mga lalagyan. Kung kaya't, hinihikayat kayo na ilagay sa tamang lalagyan ang mga ito pagkatapos gamitin at iwasang mabasag ang mga ito. Ngayon naman sa pang-apat na wastong paggamit ng pasilidad ay ang pasilidad na palaruan. Sinasabi rito na panatilihing malinis ang paligid nito. So narito ang larawan ng palaruan. So sinasabi na dapat na panatilihing malinis ang paligid nito sapagkat maaaring ang mga basura na nakakalat dito ay magdulot ng panganib sa mga bata na maglalaro dito. Sa panglima naman ng pasilidad ay ang patayin ang ilaw at gripo matapos gamitin at buhusan ng maigi ang inodoro matapos gamitin. So narito ang halimbawa ng palikuran. So ang tamang gawin dito upang mapanatili ang kaayusan ng wastong paggamit ng pasilidad na ito ay nararapat lamang na patayin ang ilaw at gripo pagkatapos gamitin sapagkat dito ay makakatipid tayo ng kuryente at makakaliwas tayo sa panganib katulad na lamang ng sunog. At pagkatapos gamitin ay buhusan ang inodoro ng maigi pagkatapos gamitin. So narito pa ang pasilidad.
na pasilidad na dapat wasto ang paggamit. Ito ay kung nasaan kayo ngayon mga bata, ito ay ang ating silid-aralan. Sinasabi rito na ang wastong paggamit ng pasilidad na ito ay burahin ang nakasulat sa pisara pagkatapos ng klase at isaayos ang mga upuan. Tama. So dapat sa silid-aralan ay pinananatili rin ang kalinisan sa pamamagitan ng pagbubura ng mga nakasulat sa pisara at syempre, hindi ka dapat nagsusulat sa kung saan saang pandalag ng ating paaralan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito. Lalo-lalo na pagkatapos ng klase ay isaayos ang mga upuan para hindi sila nakakalat at magdulot ng kadelikaduhan sa inyong pamag-aral. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman ang panghuli naman ay ang gymnasium. So, nakakita na ba kayo ng mga ito mga bata? Nakapaglaro na ba kayo sa gymnasium? Magaling. So, ang gymnasium ay pasilidad din ng paaralan na kailangan panatilihin ang kalinisan at kaayusan. Sapagkat dito nalilinang ang mga kakayahan ng mga bata sa pamamagitan ng paglalaro at iba't ibang aktibidades din na gagawin ng mga bata. So, nararapat na lamang na panatilihin ang kalinisan ng mga ito. So, upang mapanatiling malinis ang mga pasilidad ng paaralan, nararapat na isabuhay ang clay go o clean as you go. So, ibig sabihin, maglinis muna bago umalis sa pasilidad na kung saan naroon kayo. Nararapat ding sundin ang mga pabalang itapon ang basura sa basurahan. So, dapat ang mga basura ay inalalagay sa tamang lalagyan upang mapanatili ang kalinisan ng mga pasilidad. So, kung napapansin ninyo mga bata, nararapat lamang na panatilihin ang kalinisan ng mga pasilidad dahil ito rin ay tanda ng ating paggalang sa ating kapwa, pagpapanatili ng kalinisan upang malayo ang ating kapwa o kapwa niyong kamag-aral sa kadelikaduhan na kung saan hindi mamimiligro ang kanilang buhay dahil sa mga nakakalat na mga kung ano-anong mga bagay sa mga pasilidad na ito. Ito ay tanda ng paggalang upang sa mga susunod na henerasyon ay magagamit nila ang mga pasilidad na ito. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Sa pamamagitan din ng pagpapanatili ng kaayusan dito ay natututo kayong maging responsable. Ngayon naman mga bata, sapagkat wala na kayong mga katanungan, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, nais ko munang hatiin ang klase ng 3 pangkat. So, ito ang unang pangkat, narito ang pangalawang pangkat, at ito naman ang pangatlong pangkat. So, bawat pangkat ay magtatalaga ng leader, ng sekretarya at tagapag-ulat. So, kayo na ang magtalaga ng mga bibigyan ko kayo ng kalayaan na pumili ng leader, sekretarya at inyong tagapag-ulat. At meron lamang kayong 5 minuto pang tapusin ang inyong pangkatang gawain. Pero bago kayo magsimula, nais ko munang basahin ninyo ang mga pamantayan sa pangkatang gawain. So, narito ang mga pamantayan sa pangkatang gawain. Mangyari ng basahin mga bata, magsalita ng mahinahon. Pangalawa, basahin ng mabuti ang panuto. Pangatlo, makilahok sa gawain ng grupo. Igalang ang opinyon at ideya ng iba. At ang panghuli, tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Naintindihan ba mga bata? So, inaasahan ko na masusunod ang inyong pamantayan sa pangkatang gawain. So,
panuto. Basahin. Basahin ang sabay-sabay mga bata. Basahin ang sumusunod na sitwasyon sa iyong sabutang papel. Ilagay ang check sa pangungusap na nagpapakitang dapat gawin sa sitwasyon at X naman kung hindi. Naintindihan ba? Unang pangkat. So narito ang inyong gawain. Sa pangalawang pangkat, narito ang panuto. Basahin ang sabay-sabay, pangalawang pangkat. Basahin ang bawat sitwasyon sa ibaba. Sa iyong sagutang papel, kopyahin at ituloy ang panirala upang mabuo ang pangungusap na nagpapakita ng nararapat na pag-uugali kapag nakikisa sa mga gawaing pambata. Naintindihan ba, pangalawang pangkat? Narito ang inyong gawain. Sa pangatlong pangkat naman, narito ang panuto. Basahin niya ng sabay-sabay. Pangatlong pangkat, lagyan ng between kung nagpapakita ng kasiyahan sa pakikisa sa paglalaro. At 1 naman kung hindi. Naintindihan ba, pangatlong pangkat? Narito ang inyong pangkatang, narito ang inyong gawain. Ngayon naman, sa pang-apat na baitang, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, hahatiin ko ang klase ng tatlong pangkat. Narito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. So, ang bawat pangkat ay nararapat na magtalaga ng leader, sekretarya, at tagapag-ulat o representante. At pagkatapos ay, mangyari lamang na tapusin ang gawain sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit bago tayo magsimula, ay basahin nga muna ng sabay-sabay ang pamantayan sa pangkatang gawain, ika-4 na baitang, magsalita ng mahinahon, basahin ng mabuti ang panuto, makilahok sa gawain ng grupo, igalang ang opinyon at ideya ng iba, at tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Naintindihan ba mga bata? So inaasahan ko sa inyo na susundin ninyo ang pamantayan sa pangkatang gawain. So ngayon naman sa unang pangkat, narito ang panuto. Basahin niyo ng sabay-sabay, unang pangkat. Idugtong ang logo sa kamay ng bata kung ito ay nagpapakita ng paggamit ng pasilidad ng may pag-iingat para sa kapakanan ng kapwa. Ibatay ang iyong pagpapasya sa mga paliwanag sa ibaba. Kulayan ang mga logong hawak ng bata. Gamit ang iyong paboritong kulay. Iguhit at kulayan ito sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Naintindihan? Unang pangkat. Narito ang inyong pangkatang gawain. Para naman sa pangalawang pangkat, narito ang panuto. Basahin nga ng sabay-sabay, pangalawang pangkat. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba, sa katapat nito, isulat ang tamang paggamit ng mga pasilidad para sa pagtataguyod ng sariling kapakanan at ng iyong kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Naintindihan ba pangalawang pangkat? Para naman sa pangatlong pangkat, maaari bang basahin ang inyong panuto? Suriin ang mga larawan sa ibaba. Alin sa mga sumusunod ang iyong palaging ginagawa? Kulayan ito. Naintindihan ba pangatlong pangkat? Magaling. Narito ang iyong pangkatang gawain. Maaari na kayong magsimula, mga bata. Ngayon naman, sa ikatlong baitang, tapos na ba kayo sa iyong gawain, mga bata? Magaling. Ngayon, unang pangkat, maaari niyo bang ipresenta ang iyong gawain sa harap ng inyong kamag-aral? Magaling. Tama ba ang sagot ng unang pangkat, mga bata? Tama, magaling. Ngayon naman sa pangalawang pangkat, maaari niyo bang ipresenta ang inyong gawain? Magaling. Sa pangatlong pangkat, maaari niyo bang ipresenta ang inyong gawain? Maraming salamat mga bata. Ngayon naman, bigyan natin
natin ng 5 palakpak ang bawat pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling at natutunan nyo ang ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Narito ang panuto. Pumalakpak kung nagpapakita ng kasiyahan sa pagkikiisa sa paglalaro at pumadyak ng 2 beses naman kung hindi. Handa na ba kayo? Pangatlong baitang? Magaling. Ngayon, para sa unang katanungan, sinisira ang laruan ng kalaro. Magaling, kayo ay pumalakpak sapagkat ito ay nagpapakita ng kasiyahan sa pakikiisa sa paglalaro. Ngayon naman sa pangalawa, masayang makikipaghabulan sa kapatid. Ano inyong sagot? Magaling! Pumalakpak kayo dahil ito ay nagpapakita ng kasiyahan sa pakikiisa. Para sa pangatlong bilang, hindi sumasali sa pangkatang laro sa paaralan. Tama, kayo ay pumadyak sapagkat ito ay hindi nakikiisa sa hindi siya nagpapakita ng kasiyahan sa pakikiisa sa paglalaro. Para sa ika-4 na bilang, tinutulak ang kalaro kapag natatalo sa laro. Ano inyong sagot? Magaling, kayo ay pumadyak sapagkat ito ay hindi nagpapakita ng kasiyahan sa pakikiisa sa paglalaro. At para sa huling bilang, nakikipagkamay sa mga kalaro kahit hindi nanalo. Ano inyong sagot? Magaling, kayo ay pumalakpak sapagkat ito ay nagpapakita ng kasiyahan sa pakikiisa sa paglalaro. Ka-4 na baitang, tapos na ba kayo sa pangkatang gawain? Magaling. Ngayon, unang pangkat, maaari nyo bang ipresenta yung gawain sa harap ng klase? Magaling. Mga bata, tama ba ang sagot ng unang pangkat? Tama, magaling. Ngayon naman sa pangalawang pangkat, maaari nyo bang ipresenta yung gawain? Magaling. Sa pangatlong pangkat, maaari nyo na bang ipresenta yung gawain sa harapan? Magaling. Ngayon, bigyan natin ng 5 palakpak ang bawat pangkat para sa kanilang partisipasyon sa pangkatang gawain at sa mga tamang sagot. Sa 2, 3, 4, 5. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Narito ang panuto. May iba't ibang pasilidad sa paaralan. Bilang mag-aaral, paano mo ginagamit ang mga ito? Itaas ang lalaking daliri kung ikaw ay sumasang-ayon at ibaba naman kung hindi sang-ayon. Naintindihan mga bata? Magaling. Sa unang bilang, isinasara ng mabuti ang gripo pagkatapos maghugas ng kamay. Anong inyong sagot? Magaling. Itinaas ninyo ang inyong hinlalaking daliri sapagkat kayo ay sumasang-ayon. Magaling. Pangalawa, sinusulatan o ginuguhitan ang mga upuan at dingding ng silid aklatan. Anong inyong sagot mga bata? Magaling, ibinaba ninyo ang inyong hinlalaking daliri sapagkat ito ay hindi wastong pangangalaga sa mga pasilidad sa paaralan. Sa pangatlong bilang, pinagbabawalan ang kapwa mag-aaral na paglaruan ang tubig na umaagos sa palikuran. Ano yung sagot mga bata? Magaling, itinaas ninyo ang inyong hilalaking daliri sapagkat ang pagbabawal sa pagsasayang ng tubig ay hindi ay wastong pangangalaga ng pasilidad sa paaralan sapagkat ang paglalaro ng tubig na umaagos sa palikuran ay pag-aaksaya ng tubig. Sa pang-4 na bilang naman, pinapatay ang ilaw kapag hindi kailangan. Magaling, itinaas ninyo inyong lalaking daliri sapagkat nasa wastong pangangalaga ang pagpapatay ng ilaw kapag hindi na kailangan. Sa pang-5 bilang, hinahayaang magkalat ang iba kung oras ng recess. Tama ba ito? Magaling! Binaba ninyo ang inyong hilalaking daliri sapagkat ang pagkakalat ay hindi tama o
paaralan. Yun. Ngayon naman mga bata, ano nga ba uli ang pinag-aralan natin ngayong araw na ito? Ikatlong baitang? Sige nga, Evelyn. Magaling, ang pinag-aralan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pakikiisa sa mga gawaing pambata. Katulad ng ano? Pagsali sa patimpalak. Ano nga bang mga halimbawa ng mga patimpalak na maaaring salihan or makiisa sa mga gawaing ito? Tama, katulad na lamang ng mga sayaw sa paaralan. Katulad na lang ng mga iba't ibang mga paligsahan sa paaralan. Magaling. So, ano nga ba ang magandang na idudulot sa pakikiisa sa mga gawaing pambata? Sige nga, Camille. Magaling. Ang mabuting na idudulot ng pakikiisa sa mga gawaing pambata dahil dito nahuhubog ang katatagang pisikal na ipakikita mo sa iyong sarili o nawawala ang hiya mo sa sarili at napapatatag mo ang iyong katatagang pisikal. Sa pamamagitan din ng pakikiisa sa gawaing pambata ay natututo ka kung ano ang magandang asal kapag ikaw ay natatalo o nananalo. Ano nga ba ang ginagawa kapag natatalo? Magaling. Tinatanggap ng maluwag sa loob. At pag nananalo naman, sige nga Evelyn, magaling. Kayo ay nagpapakumbaba. Magaling. So ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. So narito, kumuha ng kalahating papel at narito ang inyong panuto. Basahin niyo ng sabay-sabay mga bata. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng may kasiyahan sa pakikiisa sa mga programa sa paaralan at mali naman kung hindi. Isulat sa padlang bago ang numero na ang iyong sagot. Naintindihan ba mga bata? Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba mga bata? Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga sagot sa harapan. May natutunan ba kayo sa aralin natin ngayon mga bata? Magaling. Ngayon naman, maaari nyo lang iligpit ang inyong mga gamit at maaari na kayong umuwi. Ngayon para sa ika-apat na baitang, ano nga ba ang tinalakay natin ngayong araw na ito? Sige nga, Virginia. Magaling! Ang tinalakay natin ngayong araw na ito ay ang wastong paggamit ng pasilidad ng paaralan sa kapwa'y aking kagalang. Bakit nga ba mahalaga o ano nga ba ang naitutulong ng mga pasilidad sa paaralan? Francine. Magaling. So, ang naitutulong ng mga pasilidad sa paaralan ay natututo tayo, mas lalo kayong natututo sa mga aralin kapag mayroong mga pasilidad, katulad na lamang ng laboratorio. Madalas, dito pinag-aaralan ang mga tungkol sa mga eksperimento sa agham, hindi ba? Pagdating naman sa sports, ang gymnasium at palaruan ay malaking naitutulong sa aralin o sa mga bata sa pamamagitan ng mga pasilidad na ito. So dahil sa mga pasilidad na ito ay nagiging kasiya-siya ang pag-aaral at higit pang natututunan ang mga aralin sa paaralan. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon, kumuha ng kalahating papel at sagutan ang mga katanungan ito. Ngunit bago ang lahat, maaari bang basahin muna ang panuto, ika-apat na baitang? Kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga sumusunod. Pag-aralan ang larawan. Buuin ang mga sumusunod na salita na tumutulong sa pasilidad ng paaralan. Sa katapat na larawan, isulat kung paano mo ito gagamitin ng maayos. So narito ang mga larawan.
isaayos ang mga salitang yan o ang mga litrang yan at pagkatapos ay isulat ninyo sa katapat nito ang paraan ng wastong paraan ng paggamit ng mga ito. Tapos na ba mga bata? Magaling. So ngayon naman, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga sagot sa harapan. Alright. So, maaari nyo nang iligpitan yung mga gamit mga bata. Huwag kakalimutan ang wastong paggamit ng ating silid-aralan. Ano nga ba yun? Pagkatapos gamitin, burahin ang mga nakasulat sa pisara at pagkatapos ay tama, isaayos ang mga upuan bago umuwi. Nagawa niyo na ba mga bata? Magaling. So, maaari na kayong magsitayo at maaari na kayong umuwi. Mag-ingat kayo mga bata.